Oh, it's you again, Skeletor. I will never surrender, He-Man, until you give me that power sword. Oh. Seriously, you're just giving up this power sword? Battle Cat, fetch. Oh no. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Masterverse, Masters of the Universe Revelation Battle Cat. And as you can see here, malaki-laki ang kanyang box. Nakita-kita na agad doon si Battle Cat sa loob. And at the back, may magandang artwork dito ni Battle Cat na nakasakay sa kanya si He-Man at yung iba pang lineup na pwede mong makuha from this line. And at the side, magandang artwork lang ulit ni Battle Cat. On the other side, Battle Cat fighting Tiger. On top, Masterverse. And at the bottom, barcode and stuff. Pag na-unbox na natin si Battle Cat, wala siyang ibang kasamang accessories other than yung mga nakakabit na sa kanya. So check muna natin yung pinaka-overall details niya. Yan yung front face niya. And yung mata niya doon is painted na lang din. Hindi yan yung pinakamata niya. Pag naka-cringer lang siya. Yan, kita nyo agad yung details niya. Maganda naman yung armor niya. Yan, and also yung texture ng pagka-fur ni Cringer. Maganda rin yung paint. Yung kanyang iconic orange stripes. And at least, painted din yung mga nails niya, which is good. And sa ilalim, ganyan. Para sa kanyang articulation, sa mouth niya, na-open yan. Medyo maliit lang yung opening ng mouth niya. Parang, hopefully, mas malaki pa na parang mga angry pa yung posing ni Cringer. Pero as of now, hanggang ganyan lang, pinaka-opening ng mouth niya. And then next, dito sa pinaka-head niya, up na ganyan, may down na ganyan, and may tiltage din siya na ganyan. Sunod na articulation niya, dito na sa pinaka-lower part ng neck niya, up na ganyan, and may down din na ganyan, and wala nang tiltage sa side. Up and down lang itong area na ito. Next articulation niya, sa kanyang front legs, may spread siya na ganyan, so pwede ma-close na ganyan, and spread, yan, and then pwede siyang mag-back, ganyan, front, yan. Actually, pwede 360 pa sana pero humaharang na yung pinaka main body niya. Pero at least, maganda yung stretch nung front legs niya. Sa middle part ng front legs, naro-rotate din yan, and may fold na ganyan, maganda yung fold, and then stretch out na ganyan. Ganon din sa paa niya, naro-rotate din ito 360, and may up na ganyan, and down na ganyan. Next articulation natin is dito na sa middle part ng body niya. Parang meron siyang ab crunch dyan. Parang ab crunch or something. Pero meron siya. Articulation siya dyan sa middle part. So, pwede siyang mag-tiltage pa ng ganyan. Mag-sideward. Sunod niyan is dito na sa kanyang pinaka-belly. Meron din siyang articulation dyan. May front and back din siya ng konti. And then, of course, meron siyang sideways ng ganyan. Pwede siyang kumembot-kembot ng ganyan. Sa kanyang back legs, meron siyang spread pa rin na ganyan. And meron siyang front na ganyan. And back na ganyan. Again, pwede nyo pang ma-rotate yan 360 as long as wala nang hindrance dito sa pinaka-main body niya. Next articulation niya is dito sa middle ng back legs niya. May fold na ganyan and stretch na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Sunod is dito sa part na to, bago pumunta doon sa pinaka-fit niya, meron din siya dyan. Yan, nabe-bend din yan. And of course, naro-rotate din yung part na yon. Lastly, dito na sa pinaka-paa niya, may stretch na ganyan and up na ganyan. And of course, naro-rotate din yan. So, which maganda articulation niya kasi ilang points of articulation din kahit papano dito sa back legs niya. Next is sa tail niya, pwedeng ma-up ng ganyan, pwedeng ma-down ng ganyan, and of course, naro-rotate din yan. Pagdating dito kay Battle Cat, of course, pwede rin siyang maging Cringer lang. Yung simple tiger lang ni He-Man. And para mangyari yun, tatanggalin nyo lang yung helmet niya ng pagganyan. Isang malaking downside dito for me kasi parang ang pinaka-security lang ng helmet niya is yung peg nung tenga ni Cringer. Ayan, no? Yung tenga niya dyan. Yun lang. Si-secure nyo lang yan dyan. Wala nang ibang security para dito sa helmet niya. Kundi doon lang talaga sa tenga niya. Talagang parang pinapatong mo lang helmet dyan. And then, yung kanyang saddle. Tatanggalin lang natin yung belt niya dyan sa ilalim. Ganun din dito sa kabila. Then, yun. Ganun na. Tanggalin natin yan. Then, eto na si Cringer. Pag si Cringer siya, duwag siya na tiger. Ito naman na itsura ng face niya pag wala na yung helmet niya and ibang armors niya. Kilay is life. Si Cringer, black na black yung kilay niya.
Yan. The only problem lang din na nakikita ko dito is that pag gusto niya siyang maging Cringer, masyado siyang malaki for Cringer. Although sa cartoons kasi, lumalaki pa siya, nag-e-expand pa siya. Yung size niya, nag-e-expand pa siya every time na magiging Battle Cat siya. Na para sa height naman ni Cringer, ang height niya, depende yan sa pagkakatayo niya sa kanya, pero as of now, mga nasa around 6 inches siya. Pero kung sasama niyo yung pinaka-tip ng armor niya, mga nasa 7 inches din naman siya. Yung haba niya is around mga nasa 14 inches din siya. Maganda niya, nag-compare pa natin siya. Wave 1 ng Masterverse tulad ng ating Revelation Skeletor, Revelation Skelegod, Revelation Mossman, Revelation Evelyn, and of course, ang ating Masterverse Revelation na si He-Man. So, makikita niyo yung height niya talagang malaki. Malaki si Cringer. And ang maganda niyan is try natin kung isasakay natin si He-Man. Battle Cat. Total, siya naman ang driver niyan. Yan. Yan ang itsura nila pag sakay-sakay na si He-Man ni Battle Cat. O, di ba? May space pa. Actually, parang kasya pa yata kung dalawa yan. Yan. Medyo kasya pa, pero siksika na silang dalawa. Ang awkward lang pag silang dalawa nandyan. So, yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this Masterverse Revelation Battle Cat, ang price range niya is around 2,000 up to 2,500 pesos. Yun yung SRP niya. Pero kung makakakuha kayo ng less than 1,500 nito, good price na yon. As of now, medyo makakita ka pa rin naman nito sa market na nagkakalat-kalat pa. Hindi pa naman siya ganun kahirap talaga hanap. There you have it now, guys. Na ang ating Masterverse, Masters of the Universe Revelation Battle Cat. What do you think of this Battle Cat? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, if you really are a He-Man collector, talagang kailangan meron ka na itong Battle Cat na to. First of all, yung size niya is talagang napaka-astig kasi huge talaga yung size dito ni Battle Cat. And also, since updated na ito na Battle Cat, yung mga articulation niya talagang mabibigyan mo siya ng mga magagandang posing. Although, yun nga, ang isa sa malaking downside sa akin is itong helmet niya na mabilis matanggal every time na ina-articulate natin si Cringer kasi nga wala siyang parang any security, hindi tulad netong saddle niya na meron siyang belt dyan, so hindi siya basta-basta natatanggal. But etong sa helmet niya talagang yun, siyasalpak mo lang talaga dyan sa ulo niya, and then Battle Cat, and then konting articulation mo lang sa kanya, yun, matatanggal agad. Yun ang pinakamalaking downside for me para sa Battle Cat na. But overall, kahit siguro hindi ka Masters of the Universe collector, kung gusto mong isama ito sa mga iba mong collections such as Marvel Legends or maybe DC or MCF, I think babagay pa rin talaga itong si Battle Cat sa collection ninyo.